Nagsisimula na ang laban. Medyo malamang na mas malamang na maramdaman ni Su Zixuan. Kapag pumasok ang dalawa, lalo pang nagpalitan ng mga pamamaraan ang kanilang mga binti. Malakas ang pagpilit ni Picha. Pumasok ang dalawa sa isang malapit na yakap. Hindi ito pamilyar kay Su Zixuan. Backhand tuwid na suntok, mabigat na welga. Tingnan natin na ang Picha ay pinipilit ng mahigpit. Ang buong bagay ay malaki. Ang estilo ng paglalaro na ito ng estilo ng tangke. Patuloy na nagsusulong. Nakikita rin natin si Su Zixuan na kumikilos. Kinokontrol ng pamamaraan ng tuwid na linya ng binti ang distansya. Iwasan ang pag-aksaya ng labis na enerhiya sa kalagitnaan ng saklaw sa kalaban. Si Su Zixuan ay tumanggap ng isang mabigat na suntok. Kapag nag-countdown, laging itaas ang iyong kamay. Ang output ng suntok ng kalaban ay lubos na epektibo, at mabigat ang mga suntok. Dahil dumudugo ang ilong ko, kailangan natin ng medikal na pangangasiwa para makayanan ito. Patuloy ang laban. Muling paglipat ng mga suntok, si Su Zixuan ay nagpapalit ng mga suntok. Ilang beses pa rin siyang nakatanggap ng mabibigat na suntok mula sa kalaban. Mahigpit na pinindot ni Picha. Binigay din ito sa kanya ni Zixuan. Ang tuwid na linya ng suntok ng kalaban ay naglanding ng isang malinaw na hit. Paulit-ulit niyang sinampal ang ulo at tiyan ni Su Zixuan. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Su Zixuan ay nasa kanyang mukha. Nabahiran na ng pula ng dugo. Ang dugo at laman ay duguan at duguan. Ang mga medikal na kawani sa madla ay kailangang higit na pangasiwaan at hawakan ang sitwasyon. Nagpatuloy ang laban. Ang laban na ito ay para kay Su Zixuan. Napakahirap pa rin ang pagsubok. Ang Picha na ito ay parang isang perpetual motion machine. Patuloy na pasulong, at mabigat ang mga suntok. Mataas din ang dalas ng pag-atake. Siya ay isang napaka-clingy player. Bukod pa rito, nang lumapit si Su Zixuan, kailangan mong ibaba ang iyong ulo. Huwag ibalik ang iyong ulo. Ang unang hakbang, agad na binigyan ni Picha si Su Zixuan ng huling countdown, at naghatid siya ng isang bagyo ng mabibigat na suntok. Medyo masyado nang malungkot si Su Zixuan sa sandaling ito. Panatilihing malinaw ang pag-iisip. Iwasan ang labis na stalemate sa panahon ng punch exchange phase. Ang estilo ni Picha ay parang isang manlalaro ng hapon, pagdikit ng walang tigil na output. Natapos na ang unang round. Sa pag-ikot na ito, si Su Zixuan ay tumagal ng ilang mabibigat na suntok. Maligayang pagdating sa lahat. Imi-legend yung Xiao Night Fighting Championship, tugma eksena. Kaya ang lahat ng mga kaibigan sa venue ay maaaring panoorin ang kompetisyon, habang lubos na tinatangkilik ang mga benepisyo para sa lahat ng aming mga manlalaro. Sama-sama tayong sumigaw at sumigaw ng ating kapangyarihan. Hayaan silang madama ang aming kapangyarihan at bigyan sila ng pinakamalakas na sigaw na maririnig mo. Ikalawang pag-ikot. Tignan natin kung mabilis na mapabagsak si Su Zixuan mula sa unang pag-ikot. Nakabawi siya mula sa disbentahan na ito. Kapag lumipat ng mga suntok, siguraduhin hilahin ang iyong baba pababa ng kaunti. Isa pang serye ng mabibigat na suntok.
Gusto pa rin ni Su Zixuan na itaas ang kanyang kamay ng kaunti. Sa pagsisimula ng unang pag-ikot, maaari ring ipakita ni Su Zixuan ang ilang mga diskarte sa pagyakap sa malapitan. Pagkatapos ng unang pag-ikot, nang makatanggap siya ng ilang mabigat na suntok sa kanyang ulo, ang buong labanan ay naputol dahil sa mabangis na pag-ikot ng mga suntok ng kalaban. Manatiling kalmado. Gusto niyang tumalikod at mag-ugoy ng kamao, ngunit wala siyang pagkakataon. Sa sandaling ito, si Su Zixuan ay nasa ilalim na ng presyon ng patuloy na mga suntok ng kalaban. Ang pisikal na pagkonsumo ng enerhiya ay medyo mataas. Medyo nanghihina ang katawan ko. Si Picha ay may kilos na nakakiling sa ulo kapag nagsusuntok, nang siya ay nasa likuran ng tuwid. Sa mga sandaling iyon, si Su Zixuan ay ganoon din. Kapag lumipat ng mga suntok, hindi ka dapat harapin ng direkta ang kalaban. Isang serye ng magkakasunod na pagwawalis ng mga sipa. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang may epekto. Ang isa pang pag-ikot ng mga pamamaraan ng kamao ay sumunod ng sunod-sunod. Napaka-agresibo ng paglalaro ni Picha. Tila may epekto rin ang suntok na ito. Si Su Zixuan ay nakakuha ng ilang mabibigat na suntok sa ulo sa gitna. Ang kasalukuyang psikolohikal at pisikal na pagsubok ay medyo malupit din. Siguraduhin na panatilihin ang isang malinaw na ulo. Mahigpit pa rin ang pagpindot ni Picha mula sa unang pag-ikot hanggang ngayon. Ang momentum ng buong opensiba ay hindi humina kahit kaunti. Hindi rin siya gumamit ng anumang iba pang mga taktikal na pagkukunwari o sa halip maghintay. Sa simula pa lang, naghahatid siya ng malapitan na patuloy na paggalaw. Ni hindi man lang nagkaroon ng sandali si Zixuan para huminga. Natapos na ang ikalawang round. Okay, ang huling pag-ikot. Ngayon ang turno ni Su Zixuan. Napakalakas na kalaban nito. Naniniwala ako na sa pag-unlad ng karera ni Su Zixuan, siguro ito na ang nakatagpo niya. Isa sa pinakamahirap na manlalaro. Ngunit kailangan nating humanga sa kanya. Ang malakas na lakas ng kalooban ni Su Zixuan. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin ako rito. Sa unang dalawang pag-aalinlangan, ikatlong pag-ikot, maaari pa rin siyang magsagawa ng ilang disenteng galaw at output.
Nagpalitan ng suntok ang dalawang mandirigma sa dalawang hit. Ngunit hindi mo maiwasang humanga sa pangkalahatang paglaban ni Picha sa mga hit. Ito rin ay lubos na mabigat. Mahigpit pa rin ang pagpindot. Lalong nagiging makinis at mas makinis si Picha habang tumutugtog siya. Ngunit matigas pa rin ang ulo ni Su Zixuan. Ang mataas na pagwawalis ay iniwasan ng kalaban. Paglukso at pagdurog ng mga siko. Sa sandaling ito, ang buong mukha at katawan ni Su Zixuan, nabahiran na ito ng pula gamit ang sarili nitong dugo. Mula sa pananaw ng tagpong ito, nakakaapekto pa rin ito. Ang tugma na ito, kung ito man ay ang asul na bahagi o ang asul na bahagi bilang isang pitsa, nag-ambag sila sa amin ng malakas na pagsalakay at malakas na nakamamatay. Kaya, bilang aming Su Zixuan, ipinapakita rin ito ang mga katangiang dapat taglay ng isang mandirigma, determinasyon at lakas ng kalooban. Ibinigay ng dalawang manlalaro ang lahat sa laban na ito. Lalo na para kay Su Zixuan. Paglaban sa gayong mabangis na pag-atake, nagpupumilit pa rin, ihambing. Sampung segundo pa ang natitira sa karera. Tapos na ang laro. Ito ay isang one-sided crushing suntok. Kasabay nito, ipinakita sa amin ni Su Zixuan ang isang boksingero. Natitirang lakas ng kalooban. At isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Susunod, ipahayag ang mga resulta ng tugma. Nanalo ang referee no 1-26 tandang bawas 30. Nanalo ang referee no 2-26 tandang bawas 30. Nanalo ang referee no 3-26 tandang bawas 30. Ang larong ito. 3 hukom. Alamin ang likas na katangian ng sitwasyon. Nanalo si Lan Fang.